Mama Hola. Isang mainit na panahon sa isang nayon na ninirahan ang isang ginang. May dalawang anak na dalaga ito. Si Stella ang panganay. Napakabait at napakasipag ni Stella. Si Bella naman ang bunso. Walang galang at tamad ito. Ngunit mas mahal ng ginang ang bunso sa kadahilanang ito ang tunay niyang anak. Samantalang anak sa unang asawa ang panganay. Mas gugustuhin ng ginang na gawing katulong si Stella sa bahay nila. Stella! Tapusin mo lahat ito! Mag-aayos ka ba ng sinuli doon sa labas? Bella? Halika rito, iha! Mukhang gutom ka na. O sige, kumain ka. Tinapos na ni Stella ang mga gawaing bahay at nagbungkos na siya ng sinulid. Araw-araw, pinapapunta siya ng kanyang ina malapit sa balon para doon magbungkos ng sinulid hanggang sa magdugo ang mga kamay nito. May isang lorong nakatira malapit sa balon. Kinakausap niya ito habang nagbubungkos ng sinulid. Isang araw, habang nagbubungkos siya, nagdugo ang daliri niya at namantsahan ang lagayan ng sinulid. Ipinatong niya ang suliran sa balon upang linisin at nagsimula na siyang umigib ng tubig nang bigla itong mahulog sa balon. Naku, hindi! Nahulog ang suliran sa balon. Anong gagawin ko? Magagalit si Mama kapag nalaman niya to. Sinubukan ni Stella na makuha ang suliran sa balon. Umuwi siya at sinabi niya ito sa kanyang ina. Mama, nahulog po ang suliran natin sa balon. Bakit hindi na lang kasi ikaw ang nahulog sa balon kaysa sa suliran? Sana ko kukuha ng panibago. Pumunta ka sa balon at kunin mo! Huwag kang babalik hanggang wala ang suliran! Naiintindihan mo ba? Tahimik na umiyak si Stella. Sinubukan niya lahat ng paraan para makuha ang suliran sa balon. Hindi na niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Tumalon si Stella sa balon. Nagising na lamang siya sa isang madamo ngunit magandang lugar. Matindi ang sikat ng araw at napapaligiran ng magagandang bulaklak ang kinaroroonan niya. Nasaan ba ako? Napakaganda naman ang lugar na ito. At ang bango rin dito. Naglakad-lakad si Stella at sa malayo nakakita siya ng tinapayan. May ginagawang tinapay sa hurno. Tinatawag siya ng tinapay na para bang dinala siya sa isang mahiwagang mundo. Ilabas mo kami! Parang awa mo na! Masusunog kami! Kanina pa kami niluluto dito! Tulungan mo na kami! Narinig ni Stella ang mga tinapay at nilabas niya ito sa hurno. Salamat! Nang makalayo na si Stella, may nakita siyang puno ng mansanas. Biglang nagsalita ang puno. Hinog na ang mga bunga ko. Pakiusap, pitasin mo naman at kainin para hindi ito mabulok. Narinig ni Stella ang hinaing ng puno at hindi niya ito matiis. Nang alukin niya ang mga sanga nito, nagsimula ng mahulog ang mga bunga nito. Inalog-alog ni Stella ang bawat sanga hanggang sa mahulog ang huling bunga ng puno. Inipon niya ito sa gilid at naglakad na siya palayo. Habang nagdilibot-libot siya, nakarating siya sa isang bahay at may nakitang matandang ginang. Nagulat si Stella dahil mukhang nakakatakot ang itsura nito. Tatakbo na sana si Stella palayo nang tawagin siya ng matandang babae. Naku, huwag kang matakot sa akin, anak. Ipapakisuyo ko sana sa'yo ang bahay ko. Pwede kang tumira dito. Ibibigay ko sa'yo ang lahat. Sa isang kondisyon, huwag mo lamang kakalimutan na kapag inayos mo ang kama ko, kailangan mo lang itong punuin ng mga balahibo araw-araw na para bang lupang nababalot sa niebe matapos ang pag-ulan nito. At saka, tinatawag pala nila akong Mama Hola dito. Malambing ang pagkakasabi ni Mama Hola, kaya napasang-ayon niya si Stella. Nilinis at inalagaan ni Stella ang bahay ni Mama Hola. At hindi niya kinalimutang lagyan ng balahibo araw-araw ang kama nito. Sobrang pagmamahal ang binibigay ni Mama Hola para kay Stella. Binibigyan niya ito ng pagkain. Nanatili siya doon pero nangungulila na siya sa inuuwian niya. Napakabait ni Mama Hola sa akin. Inaalagaan niya ako ng mabuti. Pero bakit parang nangungulila ako sa bahay? Masaya naman si Stella kay Mama Hola.
Ngunit naisip niya na kailangan na niyang bumalik sa kanila. Kaya isang araw, nagpaalam siya kay Mama Hola. Mama Hola, gusto ko na po sanang bumalik sa amin. Hindi na po ako pwedeng magtagal dito. Huwag ka mag-alala, masaya ako at gusto mo nang makauwi sa inyo. Pinagbutihan mo ang iyong trabaho. Masaya ako para sa'yo. Sige, ako na mismo ang maghahatid sa'yo. Talaga po? Maraming salamat po. Niyaya ni Mama Hola si Stella at dinala niya ito sa isang malaking tarangkahan na gawa sa ginto at bumukas ito. Nang makatawid si Stella sa bungat ng pinto, pinaulanan siya nito ng ginto. At nang napagtanto niya, nakasuot na siya ng damit na gawa sa ginto. Ito ang pabuya ko sa'yo sa pagsisilbi mo sa akin. At ito na nga pala ang suliran mo na nahulog mo roon sa balon. Hindi makapaniwala si Stella. Hindi niya masabi kung totoo o katang-isip lang. Hindi pa siya nakakatanggap ng labis na pagmamahal mula sa sino man sa buong buhay niya. Napaluha siya sa sobrang saya. Sumara ang pinto at nakita ni Stella na nakatayo siya malapit sa balon sa labas ng bahay nila. Nang makita ni Stella ang loro na papalapit, umupo ito sa balikat niya at sinabing, Nandito na siya! Si Stella nakasuot ng purong ginto! Nakabalik na siya! Nakabalik na! Paulit-ulit itong sinabi ng loro. Nang pumasok si Stella sa bahay nila, nagulat ang ina niya at si Bella na makita siya na may suot na ginto mula ulo hanggang paa. Masaya siyang tinanggap ng mag-ina. Oh, Stella, anak ko! Saan ka nang galing? Pinag-alala mo naman ako. At saan mo ba nakuha yung mga yan? Sinabi ni Stella ang lahat. Nang marinig ng mag-ina ang kwento, naging sakim at makasarili ito. Napakaraming ginto! Kung ipadala ko kaya si Bella roon, siguro magiging napakayaman ko na! Tulad ng kay Stella, pinapunta rin si Bella sa may balon para magbungkos ng sinulid. Tinusok ni Bella ang daliri niya para dumugo ito. Nilagyan niya ng dugo ang suliran at kasabay nito ay tumalon siya sa balon. Tulad ng sinapit ni Stella, napadpad din siya sa madamong kapatagan. Tumayo siya at naglakad-lakad. Nakarating siya sa isang tinapayan. Sumigaw ang tinapay sa hurno. Ilabas mo kami! Parang awa mo na! Masusunog kami ng buo! Kanina pa kami niluluto dito! Pakiusap! Alisin mo kami dito! Nasisiraan na ba kayo ng bait? Bakit ko dudumihan ang mga kamay ko sa inyo? Pagkasabi niya nito, naglakad siya hanggang sa makarating siya sa puno ng mansanas. Hinog na ang bunga ko. Pakiusap! Pakipitas at kainin mo nang hindi mabulok ito. Nababaliw ka na ba? Bakit ko sila pipitasin? Kung mahulog ang mansana sa ulo ko! Walang galang na sinabi niya ito sa puno at nagpatuloy ulit sa paglalakad. Nang makarating ito sa tirahan ni Mama Hola, inilarawan na ito sa kanya ni Stella. Kaya hindi siya natakot dito at humingi siya agad ng trabaho. Mama Hola! Narinig ko po! Nangangailangan kayo ng kasama rito. Ako na lang po! Ipinaliwanag ni Mama Hola ang trabaho sa kanya at ang paglalagay ng balahibo sa kama niya araw-araw. Sa unang araw ni Bella, sinunod niya si Mama Hola. Ngunit sa sumunod na araw, nagkukunyari na lang ito. Tumigil na siya noong ikatlong araw. Sa huli, natutulog na siya buong araw. At hindi niya sinunod ang utos na paglalagay ng balahibo sa kama ni Mama Hola. Nang wala siyang makitang balahibo sa kama, nagalit si Mama Hola. Pinuntahan niya si Bella at sinabing, Sa palagay ko, kailangan mo nang umuwi. Masaya si Bella sa narinig. Naisip niya na makakakuha na siya ng ginto. Dinala siya ni Mama Hola sa ginintuang tarangkahan. Nang makita ito ni Bella, agad itong tumawid sa kabilang dako. Ngunit putik at hindi ginto ang bumuhos sa kanya. Ito, ang gantimpala ko sa'yo sa klase ng trabaho na ibinigay mo sa akin. Sumara ang pinto at nakabalik na siya.
Nakita siya ng loro at habang nakaupo ito sa balon, sumigaw ito. Nandito na siya! Si Bella, ang dumi-dumi niya! Bumalik na siya! Bumalik na siya! Sabi nga nila, kung manggagaya, gamitan ng utak. Katulad ni Stella, si Bella ay nakarating rin sa tirahan ni Mama Hola. Ngunit dahil sa katamaran at hilig nitong magpatigil sa gawain, putik at hindi ginto ang naiuwi nito. Ang aral sa kwentong ito, maging masipag at gawin ng buong puso ang sinimulan mong trabaho.